Magandang araw sa inyo. Alam nyo, sa mahigit 25 taon ko sa industriya ng pananalapi, may isang bagay akong palaging napapansin. Ang salitang budget kasi, para sa marami, parang isang mabigat na tungkulin, isang gawain na nakakapagod. Ang layunin natin ngayon ay baguhin ng tuluyan ang pananaw na yan. Ituturo ko sa inyo kung paano gawing isang matalas at estratehikong kasangkapan ang inyong budget. Isang tool na magbibigay sa inyo ng tunay na kontrol. Sige nga, tanungin natin ang ating mga sarili. Yung budget na ginagawa nyo buwan-buwan, kung mayroon man, nagdudulot ba talaga yan ng pagbabago? O nararamdaman niyo ba na para lang kayong nagsusulat ng numero pero sa katapusan parang wala ring nangyayari? Kung ganyan ang pakiramdam nyo, huwag kayong mag-alala. Karamihan ay ganyan. Pero may mas magandang paraan, may mas matalinong paraan. Ito yung magiging gabay natin. Unahin nating himayin kung bakit hindi gumagana yung karaniwang budget. Tapos, bubuo tayo ng mas matibay na balangkas. Ipapakilala ko sa inyo ang pinaka-importanting numero, yung subtotal. At sa huli, pag-uusapan natin kung paano ito gamitin para makagawa ng mga totoong desisyon. Sige, umpisahan natin sa pinakapundasyon. Bago kasi natin maitayo ang tama, kailangan muna nating maintindihan ng husto kung ano yung mali sa karaniwang ginagawa ng halos lahat. At dito talaga nagkakaproblema. Ang isang simpleng budget, yung kita bawas gastos, para lang yan doktor na nagsabi sa'yong may lagnat ka pero hindi sinabi kung ano ang gamot. Oo, malalaman mo kung may natira o kung kapos ka. Pero pagdating sa puntong kailangan mo nang magbawas, saan ka magsisimula? Para kang nanghuhula sa dilim, di ba? Ngayon, tingnan ninyo to. Dito natin makikita ang malaking pagkakaiba. Sa kaliwa, yung lumang paraan. Sa kanan, yung balangkas na magpapabago sa lahat. Pansinin ninyo, hinati na natin ang gastos sa dalawa. Mahalaga at di mahalaga. At yung pinakaimportante sa lahat, yung nasa gitna, ang subtotal. Yan ang susi sa lahat. Okay, so paano natin bubuin itong mas matalinong balangkas na ito? Dahan-dahanin natin. Gagawin nating simple lang para madaling sundan. Ang importante sa kahit anong istruktura ay yung tamang pundasyon. Magsimula tayo sa kita. At dito pa lang, kailangan simple na. Huwag na nating isipin yung gross income. Ang tanging numero na mahalaga ay yung perang pumapasok mismo sa bank account nyo pagkatapos ng lahat ng bawas. Yung net income. Yun ang realidad at doon tayo magtatrabaho. Isama nyo lahat ng pumapasok na pera para eksakto. Ngayon, yung unang kategorya ng gastusin, mahalagang gastusin. Isipin nyo ito bilang mga haligi ng bahay nyo. Ito yung mga bagay na kapag inalis mo, babagsak ang lahat. Hindi ito yung mga gusto mo lang, ito yung mga kailangan mo talaga. Ito yung mga bayarin na hindi mo pwedeng sabihing next month na lang. Alam naman nating lahat kung ano to ha. Yupa, pagkain, kuryente, tubig, pamasahe. Pero dito, kailangan ng matinding pagiging tapat sa sarili. Walang puwang ang pandaraya dito. Alimbawa, yung paggarin, mahalaga yan. Pero yung araw-araw na steak, hindi. Ang transportasyon, mahalaga. Pero yung bagong-bagong kotse, hindi. Ang tanong lang dapat, mabubuhay ba ako kung wala ito? Ngayon, yung pangalawang kategorya naman, ang di mahahalagang gastusin. Kung doon sa nauna, para kang pasahero lang, dito ikaw ang piloto. Ikaw ang may hawak ng manibela. Ito yung mga gastos na resulta ng mga desisyon mo, ng lifestyle mo, at dito nakatago ang tunay na kapangyarihan mo para baguhin ang financial situation mo. Gusto nyo ng isang practical na exercise? Kunin nyo ang credit card statement nyo sa nakaraang 3 buwan. Tapos, gamit ang highlighter, markahan nyo lahat ng gastos na hindi naman talaga kailangan para mabuhay. Maniwala kayo sa akin, magugulat kayo sa makikita nyo. Lahat ng namarkahan nyo, yun ang listahan nyo para dito. Okay, makinig kayong mabuti. Kung may isang bagay lang kayong tatandaan sa usapan natin ngayon, ito na yon. Ito ang puso ng buong estratehiya. Ito yung numero na magbibigay sa inyo ng pinakamalinaw na retrato ng inyong kalusugang pampinansyal. Ano ba itong subtotal na to? Napakasimple lang ng formula. Kita, bawasan mo ng lahat ng mahalagang gastusin. Yung matitira, yun ang subtotal mo. Sa madaling salita, yan yung pera na libre mong gamitin para sa mga gusto mo, para sa lifestyle mo, nang hindi mo sinasakripisyo yung mga pundasyon ng buhay mo. Tingnan natin tong halimbawa. Sabihin nating ang netong kita mo ay 50,000 at lahat ng mahahalagang gastos mo ay 30,000. Ang subtotal mo ay 20,000 pesos. Kita nyo? Sa isang tingin pa lang alam mo na agad. Okay, may 20,000 akong panggastos para sa mga wants ko ngayong buwan. Walang hula-hula.
Napakaklinaw. Pero dito talaga lumalabas ang kapangyarihan nito. Isipin nyo, ang subtotal ay parang check engine light ng kotse mo. Kapag naging negatibo yan, pulang-pula yung ilaw. Isa yang malaking babala na nagsasabing bago mo pa man pag-isipan yung sine o kape sa labas, may problema na sa pundasyon mo. Ang problema ay wala sa luho, nasa mga pangangailangan mismo. So ngayong kompleto na ang ating balangkas at mayroon na tayong diagnostic tool, yung subtotal, oras na para sa pinaka-importanting bahagi, ang pag-aksyon. Paano natin gagawing tunay na pagbabago ang mga numero na to? Sigurado ako pamilyar kayo dito. Ilang beses na ba nating sinabi to sa sarili natin? At bakit palagi itong bigo? Kasi yung magtitipid ako ay hindi isang plano. Isa lang yang hanggarin. At kapag hanggarin lang, walang malinaw na hakbang, mananatili lang yang pangarap. Ang solusyon, presisyon. Kailangan natin ng scalpel ng isang siruhano, hindi ng martilyo. Hindi natin basta-basta pupukpukin lahat. Kailangan nating tukuyin kung anong partikular na gastos ang babawasan at kung magkano eksakto ang ibabawas. Kailangan ng focus. Ito yung plano, 3 simpleng hakbang. Una, alamin ang final total mo. Kung negatibo, pumunta sa pangalawang hakbang. Tingnan mo yung listahan ng mga di mahalagang gastos. At pangatlo, ang pinaka-critical sa lahat, gumawa ka ng mga tiyak na desisyon. Hindi sana, kundi isang konkretong plano. At heto ang pinakamalinaw na halimbawa. Tingnan nyo ang pagkakaiba. Yung nasa kaliwa, wishful thinking yan. Yung nasa kanan, yan ay isang plano. Yung gagastos ng mas konti ay walang kapangyarihan. Pero yung manonood ng sinid 2 beses lang, para yung kontrata sa sarili mo. Malinaw, nasusukat at nagbibigay sa'yo ng tunay na kontrol. Ilang huling payo lang mula sa aking karanasan. Yung mga bayarin na minsan lang sa isang taon, tulad ng rehistro ng kotse, huwag niyong kalimutan. Hatiin niyo ang halaga sa 12 at magtabi para dyan buwan-buwan. At ang personal kong payo, panatilihin niyo ang buong budget sa iisang papel lang. Kapag kasi naging komplikado, hindi mo na yan gagamitin. Ang simple ay epektibo. Sa huli, dito lang naman talaga babagsak ang lahat. Kung may isa akong aral na iiwan sa inyo, ito na yun. Ang mga nasusukat na pangako, yan ang pagkakaiba sa pagitan ng pangangarap at pag-abot ng pangarap. Ang malabong intensyon ay humahantong sa kabiguan. Ang mga tiyak na desisyon, yan ang nagdadala sa tagumpay. Kaya iiwan ko kayo sa tanong na ito. Hindi mo kailangang baguhin ang lahat bukas. Magsimula ka sa isang maliit na bagay. Ano ang isang tiyak at nasusukat na pangako na kaya mong gawin ngayon din? Siguro, hindi ako bibili ng kape sa labas na yung linggo. O isang beses lang ako o-order ng pagkain. Magsimula ka sa maliit at tingnan mo kung saan ka dadalhin yan. Doon nagsisimula ang tunay na kontrol.